Good morning! Time check, it's 8 a.m. And nagising nga ako kasi sobrang ingay sa labas. At paglabas ko nga ay eto agad yung bumungad sa akin. Nag-harvest na pala ng palay dito sa likuran ng bahay. Alam niyo naman kung gaano kaingay ang makina na yan. Kaya nabulabog tuloy yung pagtutulog ko. Usually 8 a.m. ako nagigising pero ngayon ay 7 a.m. pa lang nagising na ako. 7 a.m. pa lang pero kita niyo naman yung init. Talagang batak na batak na. Kita niyo naman ang batang yan, tapang-tapangan manood. Pero takutin pala kapag palapit na. Kaya napatakbo tuloy ang batang ito. Grabe, sobrang bilis lang talaga matapos mag-ani ng makinang ito. Talagang napaka-unique na ng mga makina ngayon. Halos isang oras nga lang nila natapos itong isang kahon ng palay. Kaya naman nagpo-proceed na sila sa kabilang kahon. Bandang 10 a.m. nga ay talagang napakainit na. At ang mga batang ito ay dito lang naglalaro sa may gilid. Wala namang ibang kalaro ang mga batang to dito sa bahay dahil dalawa lang sila. Maliban na lang kung pupunta sa may kapitbahay dahil maraming bata doon. At naglaba nga rin ako kasi nasasayangan ako sa init para naman matuyo itong mga damit na ito. Kasi nga weather lang yung panahon dito ngayon. Minsan umuulan at minsan talaga sobrang init din. At nilaban ko na nga rin itong bedsheet na sobrang kapal. At siguradong matutuyo ito sa sobrang init ba naman ngayon. Natulog nga din kami ni Iya ng tanghali at nagising kami ng 2 p.m. At kakalabas pa nga lang namin ng bahay ang Iya na yan dumiretso na agad sa may lemon na. Nag-harvest kasi ng lemon ang tito niya kaya ayan, napasugod agad doon. Medyo marami na nga kasi ang bunga at yung iba ay nahinog na. Kaya sayang din naman kung hindi maibenta. Malalanta lang sila. At ito nga si Iya ay may plano na namang pumunta sa kapitbahay. Hindi ko na nga siya pinapunta doon. Kaya pasilip-silip na lang siya dyan. Kasi 4 p.m. na ng mga time na to. At baka gabihin na naman kami. Last time nga kasi pumunta kami doon, medyo napagalitan kami ng papa ni Iya kasi ginabi kami ng uwi. At gabi na nga at nandito na kami lahat sa loob ng bahay. Tingnan nyo naman kung gaano kaboard ang ate ko na yan. Talagang hindi nakaligtas si kuya sa trip ng ate ko. Kami nga lang yun nandito at wala pa sila mama. Kaya naman sobrang bored din namin. But anyways, hanggang dito lang tong video natin. Thanks for watching. Please follow for more.